So sa last video, nag-discuss tayo kung paano ko nakuha itong bike for free sa Japan. May nagtanong kung may registration ba ang mga bike doon. And the answer is yes. Whether you like it or not, kailangan i-register nyo ang bike. Even galing ang bike mo sa Pinas o hindi. Proof yan na sa inyo talaga ang bike at mainly para ito in case manakaw ang bike mo, masauli agad ng mga pulis. Note na hindi lang ito for legal ownership ng bike. Kasi dati yung ka-dormmate ko, bumili siya ng road bike sa isang thrift store sa Japan. Tapos after a few weeks, may tumawag na pulis. Sabi na nakaw lang pala yung bike na nabili niya. Ganyan sila kaseryoso sa isang bike na wala namang masyadong special. Diretso kasi ang pangalan mo sa database ng pulis at yung frame number ng bike mo. After nun na-refund naman ang pera kaya bumili na naman siya ng bago. So yes, you need it para matrack ng pulis. Ang problema sa rally ko is wala siyang papel nung itatapon na sana ito. So hindi ako makapag-transfer ownership. Kasi need yung papel sa dating owner. Yung mga malalaking bike shops ayaw nila i-register ang bike ko. Dahil ayun nga wala yung dating papel. Kailangan ko talaga itong iparegister para magamit. At if ever mapara ako ng pulis, may possibility na ma-impound itong bike. Kasi iba ang name ang lalabas sa database nila. So kiniconsider nila itong stolen. So nag-search ako sa Reddit at may nagsabi, yung mga maliliit na bike shops pwede doon. So pumunta ako sa mga bike shops na maliit. At may small bike shop, specifically dito, nag-agree si Lolo na i-register ang bike ko. Sabi niya yung name ng past owner ng bike which na-provide ng tito ko, enough na yun para ma-transfer ang bike sa pangalan ko. Tapos mag-fill up nitong transfer ownership paper na na-provide ko din. Siguro nag-refuse yung mga big bike shops for safety na hindi sila makapag-register ng stolen bikes. At the end, nagamit ko na finally ang bike without worrying na mapara ng pulis.